Oh
Nagkakilala
Good morning po ulit. Isang maulang umaga sa bawat isa. Pero narito po tayo, patuloy na magpupuri sa Panginoon. Papasalamat at nariyan. Kasama din natin yung mga bata. Kaya patuloy din natin silang ilalapit. Tinatawagan po sila dito sa harap. Pag-pray po natin yung mga bata ito. Dahil alam natin na tunay na nalamas ng Panginoon at mahalaga sila sa Kanya. Iunan po ating mga sa mga bata. Bigay po natin ang pagpapala, papuri sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, nakarito sa inyong harapan, ang mga bata na aming kasama, Lord. Maging yung mga bata na wala rito. Nilalapit namin sila sa iyo, dinadalahan namin sila sa iyo. Nagpapasalamat kami, Lord, sa buhay nila. Salamat din, Panginoon, sa pagkakataon na ibinigay sa bawat sa amin, na makasama sila, makapiling sila. Kaya din, Panginoon, na pinili mo bilang mga guardian at mga guro ng mga bata ito. Tunay na Lord na sila kasiyahan sa iyo. Kaya Lord, patuloy, bigay mo ang pagpapala sa bawat isa. I-bless nga po sila Lord sa lahat ng kanilang gagawin. Una Lord, sa kanilang mga pag-aaral. Bigay din Panginoon sa lahat ng kanilang pupuntahan, saan sila paroroon, sino man kanilang mga kasama. Dalangin namin Lord na patuloy sila maging pagpapala din sa kanilang mga kaibigan kasama. Kaya Lord, pakasama kami muli sa buhay ng mga batang ito na sa kanilang murang edad, gagamitin mo sila na ma-share, Panginoon, sa iba. Ganyan din, Panginoon, ang mga talento na binibigay sa kanila. Maraming salamat po muli po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you po. Sa ating naman pong mga So yun nga. So yun, sa ating tithes and offering, hukuhain po natin mga kaloob. Tayo magpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng inyong biyaya sa atin sa pamagitan ng pagbibigay. Tayo po ba nandiyan yung pumukit? Panginoong Isus, narito nga po kami Lord para gampanan isa sa aming mga tungkulin bilang inyong mga anak. Yung maipakita yung aming katapatan, yung aming pagmamahal para sa inyong gawain, hindi sa pagbibigay. Kaya Lord, dalangin nga namin na naway, magawa namin yung aming the best o maibigay namin yung the best para sa iyo. Kaya Lord, pagpalain po ang bawat isa, kayo din sa bawat salapin ng ligo. Tunay na alam namin, Panginoon, na wala nang ibang papupuntahan dito. Wala itong ibang paggagamitan, kundi para sa iyo lang. Kaya Lord, ito mag-bless sa PEC, kayo din sa bawat isang narito. Na magamit ang mga bagay nito para sa ikalalago at itatas ng pangalan sa pamagitan ng pag-share. Ganyan sa pagkaayos ng mga bagay na kailangan namin gawin para dito sa inyo sa church. Maraming salamat Lord sa lahat ng biyaya na ibibigay. Ganyan sa kakayahan at karunungan, Panginoon, para ma-acquire ang mga bagay nito. We thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, ngayon pa tayo sa ating mga announcements po. So, yun nga po, yung mga prayer request, yan. Gaya ni Ata Irene, nag-message po siya kanina, may sakit po si Ata Irene. Kaya hinihiling po yung ating prayer po. Gaya din po din sa iba po ating mga kasama. Tunay na sabi sa panahon ngayon, gusto ko talaga yung sakit. Kaya mahalaga po rin yung prayer. Napakahalaga po yung prayer ng bawat isa para sa ating mga kapatid. Kaya yung ating mga suggestion, prayer request, pwede po natin sabihin dyan o mag-email po tayo sa paterasevangelical.church@gmail.com at yung ating Facebook page, yung PEC Pateras Evangelical Church at yung PEC Pogi of Group and magaganda yung ating
Messenger. At meron po tayong mga kapatid na mag-birthday from October 19 to 25. Babatiin po natin sila. Una-una po dyan, sa ating sa October 19, si Blessing Perona. Birthday, October 22, si Leo Kumandag. October 23, si Jaidel Reyes. Ayan, mag po siya. Happy birthday kay Jaidel. October 25, si Pauline po yan. So muli, happy birthday kay Mr. Leslie, kay Leo, kay Jaidel. Yan. So happy birthday po sa ating mga kapatid. And meron pa po kayong mga announcements. So wala naman po. So kung wala na po, sabihan, parang seryoso na po. So ready na po, ibig sabihin, napakaganda po din yan. Parang talagang sabi ko, inatay na yata nila. Yan. Dahil walang comments, sabi ko, sa isang ano, walang comments, walang suggest, ibig sabihin, ready na po ang lahat. At naiintindihan nila. So, yun dapat natin mga sarili. Sabi dapat palagi tayong ready sa pagkinig ng salita. Naiakit sa atin, ng ating butihing pastor. Palakpakan po natin, Pastor Romeo. Sino po nung mga nagdaang araw, nag-iisip ka na dapat sa linggo makasimba ako? May nag-ano naman sa inyo nun? Yan. Kasi pag-uusapan po natin is priority. Alam niyo po, napakasarap na maging priority ka sa lahat ng bagay. Tama ba? Minsan, pumunta po ako doon sa isang bangko. No, sa isang bangko. Ang haba ng pila. Daming tao. Tapos maya-maya, naisip ko, teka, paano dapat priority ako dahil senior ako So, ilabas ko yung ID ko, yung senior, sabi ko, napakapalat mo, mauuna ka ngayon. Sabi ko gano'n. So, sinabi ko doon sa gwardiya, meron bang lane para sa senior? Pero before that, natutuwa ako. Kasi marami ako nakikita pag pumapasok, senior po kayo, na gano'n. Siyempre, medyo ko, hindi ako tinanong. Sabi ko, mukhang bata ako tignan. No? Hindi ako mukhang 60, mukhang 59 lang. Parang gano'n. Yung unang-una yun. So, sa madaling sabi, nauna ako. Pero ang sarap pala ng pakiramdam na palagi kang priority. Ganun din, pag may birthday. Sino nakaranas dito birthday? Ikaw ang una sa lahat ng daming iimbitahan. Ikaw yung unang-unang inimbita. Anong pakiramdam mo? Yung parang, wow, special ka. Tapos sinabi sa'yo, sagot po ninyo yung handa Sabi ko, sagot po ninyo yung handa. Parang sa mga salita, parang ang sarap na palaging priority ka. Kaya nga yung iba yung nagkasakit lang yata yung kilay, meron na kagad PWD. Marami ako nakikita sa PWD ka na, yan lang yung marami na kasi ngayon gumagamit ko yung PWD. At nakakatuwa, kasi pag priority ka, una ka, at the same time, merong 20% discount. So pag kumain ka, pag ang binili mo umabot ng sabihin natin na 3,000, 20% magkano yun doon? Magkano yun, kuya doon? Si doon ang may alam magkano yun? Pag 3,000 tapos meron na discount na 20%, magkano yun? Oh, laki no? Laki yung discount mo. Kaya iba hindi susunod pag sa SNR ka, ito lang po yung mga porsyento na merong discount, yung iba po wala. At bakit hindi gano'n? Anyways, kasi maganda po na maging priority. Alam niyo ba kay Lord, gusto niya priority tayo? Gusto niya priority tayo na i-bless. Kaya na, ang tanong, priority din ba natin siya? Yun ang tanong. Yeah? Palagi ko sinasabi, pag nanay, mga tatay, kung sino yung anak na palaging lapit ng lapit sa kanya, halik ng halik sa kanya, yun ang priority ng tatay at nanay. Yung palagi kong sinasabi, ako lang, kung nakaranas
kayo ng ganito. Alam niyo, ang sarap nung, nakaranas yung ba kayo yung nagkukwento kayo, wala namang, sa akin na, ano ba lang po, parang wala namang kakwenta-kwentahan yung sila nung pero tawa siya ng tawa. Di ba, meron gano'n, parang, sabi ko, ano kaya pinatatawa nito? Parang, kukunti parang yung kinukwento mo, hindi ka pa nag-uumpisa tawa na ng tawa. Parang, sabi ko, ang sarap naman kwentuhan nito pagka ganito. No? Lalo, marami po rin sa inyo, alam ko lang, maraming pag senior ka, pag meron kayong reunion, pansinin po ninyo, yung umatin ng reunion, kung ano yung pinagkukwentuhan nyo nung last na linggo, pag pinagkukwentuhan nyo, yung parang ang pagkukwentuhan ninyo, hindi ko alam kung bakit. Pero masaya pa rin, kahit na paulit-ulit tayo yung kinukwento. Bakit? Kasi merong priority. Pero bago tayo magpatuloy, hingi tayo ng tulong sa Lord kasi priority natin dapat palagi ang lumapit sa Kanya. Panginoon, salamat. Dahil ikaw ay isang Diyos na palagi ang gusto mo i-prioritize ka namin sa lahat ng aming ginagawa. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, sa pamamagitan po ng pag-aaral ng iyong salita, makita namin kung bakit nga ba dapat palaging priority ka namin sa lahat ng bagay. Samahan niyo po kami sa tulong po ng iyong Santong Espiritu. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So sabi po rin sa Lucas 2:41-43, basahin po natin. Taon-taon, tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. Nang siya'y 12 taon na, dumalo sila sa pista ayon sa kanilang kaugalian. Sila'y umuwi na pagkatapos ng pista at ang batang si Jesus ay nagpaiwan sa Jerusalem. Ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. By the way, pansinin po rin yan, yung binasa natin, no? 12 years old ang ating Panginoon. Ibig sabihin, hindi siya nanatiling bata. Hindi siya naging palaging santo ninyo. Kasi yung ninyo po, ibig sabihin po rin baby, bata. So, ibig sabihin, parang may something na kakaunting, kung isipin po natin, saan kaya kinuha yung santo ninyo na hindi na lumaki-laki hanggang tumagal ang panahon, yun pa rin. No? Ang batang si Jesus ay nagpaiwan sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Bakit kaya hindi napansin ng kanyang mga magulang? Alam mo niyo, kumisang mahirap po yung ano eh. Sino mo dito yung pumunta sa mo, tapos yung anak mo biglang nawala? May nangyari po rin sa inyo. Tapos, calling the attention of the parents or guardian of this 3 little old boy. Nawawala. Ito, ang ating Panginoon ay 12 anyos. At hindi napansin ng kanyang mga magulang. Minsan po, may napanood ako sa YouTube. Hindi ko alam kung napanood din po ninyo ito. Pero, pakinggan nyo na lang. Baka napanood na rin. Minsan, merong isang nanay na galing sa ibang bansa. Yung baby niya, nandito sa likod. Alam niyo ba yung mga baby na isa nasa likod? Yung may ang tawag doon. Basta meron na sa likod. Tapos may dala rin siyang stroller. Siguro papagod na siya, ilalagay niya. At habang naglalakad siya, yung nanay, biglang nagulat. Naku, nasa na yung baby ko? Nakalimutan niya yung baby nasa likod niya. Bakit? Nagse-cellphone habang naglalakad. Nataranta siya. Naku, nasa na yung baby ko? Makikita mo sa reaction ng nanay, parang may iyak na, dalawa wala yung anak niya. Maya-maya, binatukan siya nung nasa likod niya. Hindi yung bata yung asawa niya, binatukan siya, sabi niya, tinuro nasa likod niya. Hindi pala nawawala nasa likod niya. Hindi ko alam kung ang ating Panginoon ay nag-cellphone ba si Maria at si Joseph at hindi siya napansin. Hindi siya napansin na hindi na pala kasama. No? So, tingnan mo natin, dire-diretso. No?
Bakit ang ating Panginoon, di ba palagi sinasabi niya, alam natin yung Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. Palaging gusto ng ating Panginoon, unahin natin, priority natin ang mga gawain. At ang ating Panginoon, palagi kong sinasabi ito, ang ating Panginoon, pagka nag-utos siya mismo minomodel niya. Nagseset siya ng example. Bakit? Kasi, palagi natin sinasabi, dapat kailangan Christ-likeness. Kung ano yung ginagawa ni Lord, dapat yun din ang ating ginagawa. Tingnan natin. Unang-una, letter A, priority ni Jesus ang mag-aral ng salita ng Diyos. No? Pwede yung pagbasa ito, Lucas 2:46 to 46. 1, 2, 3. Ngunit hindi nila nakatuwa si Jesus, kaya't umalis sila sa Jerusalem upang doon mananap. Paglipas ng 3 araw, si Jesus ay natagpuan nila sa loob ng templo. Siya'y nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya at nagtatanong sa kanya. Amen. So, ibig sabihin, kung papansin niyo dyan, ang priority ni Lord is mag-aral ng salita ng Ama. Yung kautusan. Kaya, kahit siya ay nagpaiwan, hindi siya sumama sa kanyang nanay at tatay. So, ibig sabihin, si Lord, palagi niyang priority niya is yung malaman yung kautusan o salita ng Diyos. To the point na ilang araw, 3 araw na nawawala siya. Hindi ko alam kung paano siya naligo. Hindi ko alam kung paano siya kumain. Pero 12 anyos. At saan siya natagpuan? Kasama yung mga teacher at nag-aaral siya, nagtatanong siya. Ibig sabihin para sa ating Panginoon, napakahalaga yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Mahalaga sa Kanya. To the point na kahit maiwanan siya, itutuloy niya. Parang dito po, ayaw ko lang, minsan, nagulat ako, may nag-aaral po dito sa loob ng natin sa tinatawag kong aquarium. Yung may nag-aaral dyan, to the point na naiwan siya ng kasama niya. Pero okay lang sa kanya. Nung tinanong ko sa kanya, wala na yung mga kasama mo, hindi mo ka na yung sinasabayan niya. Okay lang po yun, Pastor. Bakit? Nakikinig po ako sa nagtuturo dito eh. So, ibig sabihin, yung pag-aaral ng salita ng Diyos, kailangan priority natin. Ang tanong, priority ba natin talaga ang ating devotion araw-araw? Priority ba natin? O tuwing Miyerkules lang tayo, meron pagkakataon na mag-aral. Tuwing Miyerkules lang tayo nakikinig. Tandaan natin, inutos sa atin yan. Ano sabi? Araw at gabi. Again, paulit-ulit ko sinasabi, bakit araw at gabi? Gusto ni Lord mag-uumpisa sa Kanya at magtatapos sa Kanya. Ano yung mag-uumpisa? Itatanong mo sa Kanya, sasabihin mo sa Kanya, Lord, ano po ba yung ipagagawa mo sa akin sa araw na ito? Lord, samahan niyo po ko sa lahat ng gagawin ko sa araw na ito. Lord, gusto ko po makita ang iyong kalooban sa pamamagitan po ng inyong salita. Hindi natin malalaman ang kalooban ng Diyos kung wala po tayong oras sa Kanyang salita. Ganun po kasimple yun. Ganun kasimple yun. So kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, ang mangyayari sa iyo, palagi ka na lang makikinig lang sa mga sabi-sabi. Mabuti kung yung napapakinggan mo, kagaya ko dito, pag-aaral natin, binabasa natin yung salita ng Diyos. Paano po yung iba? Kagaya noon, nagulat ako. No? Hindi ko na babanggitin kung sino.
naniniwala pa rin hanggang ngayon sa karma. Alam niyo ba na tayong mga mananampalataya, dapat hindi tayo naniniwala sa karma? Bakit? Wala pong karma. Ang ibig sabihin po kasi ng karma, kung anong ginawa mong kasalanan, babalik din sa iyo ganun din. Pero tingnan niyo po, ang kabutihan ng Diyos sa atin, kaya tayo naniniwala sa karma. Bakit? Kung ano yung ginawa natin kasalanan, yun ba binibigay ng Diyos sa atin? Hindi. Kung bibigyan man tayo ng punishment ng Lord, yung hindi ganun kasakit. Bakit? Kasi gusto na Lord, itama lang tayo, hindi tayo saktan. Kung minsan palagi yung sinasabi ito, ulitin ko ulit, masakit lang palagi yung sasabihin ito. How come the birthday mo? Sasabihin mo, kahilingan mo, anong wish mo? Sana po lumakas ako, magkaroon po ako ng maayos na pangangatawan. Tapos ikaw pala, nanginginom, ang lakas mo manigarilyo, nagpupuyat ka pa. Ako, pag sa akin sinabi, sasabihin ko, di wow. Mirayin mo na, gusto mo ng malakas na katawan, gusto mo ng matibay na katawan, gusto mo maayos na isipan. Pero yosi ka na yosi. Palagi, sabi ko nga po sa inyo, sa NTTI, marami na akong dinalaw dyan, kadalasan, hindi man lahat, kadalasan 80% ng may sakit sa baga, sa lungs, sa lahat ng bagay, sa lahat ng laman loob, puro dahil sa sigarilyo at alak. At meron din tungkol sa drugs. Yun po. Pero kaya lang, ang nakakalungkot, hindi pa rin nadadala yung iba. At meron po akong mga kakilala, kabats ko pa. Kung kailan malala na, tsaka lang naisip na lumapit sa Diyos. Yun ang nakakalungkot po. Nung malakas ka, okay ka lang, hindi mo priority yung salita ng Diyos. No? Pero nung nagkasakit na, actually, meron hindi ko po, babanggitin na rin mo sa inyo, meron akong pinagpe-pray ngayon, ang tindi na ng sakit niya. Pero nung una, hindi niya pinapansin yung binibigay kong salita ng Diyos. Pero ngayon, palagi nang sinasabi sa akin, Pastor, pwede ba padalan mo ako ng mga notation? Nakakalungkot kung kailan may sakit, mabigat ang karamdaman, tsaka naisip na kailangan niya si Lord. Kaya nga, mabuti na lang mabait si Lord. Paano mo sabihin kaya ni Lord, pinili mo, di ba? Sinasabi na sa'yo, pinapaalala na, hindi maganda sa katawan. Pinili mo pa rin yan. So, ano na mangyayari sa'yo? Hindi po karma yun, ha? Ang tawag doon, consequence sa ginawa mong mali. Sa ginawa nating mali. Hindi karma. Kasi kay Lord, walang karma. Ang ibinibigay ng Lord sa atin ay consequence dun sa nagawa nating pagkakamali. Ganun lang po yun. Sabi mo rito sa Mateo 7:28, na manghag kay Jesus ang mga tao ng kanilang marinig ang kanyang pagtuturo. Tingnan po ninyo. Bakit namangha sa kanya? Dahil meron siyang knowledge. Siyempre, Diyos siya eh. Kaya lang, hindi mangyayari yan kung ang ating Panginoon, nung bata pa siya, hindi siya nakikinig. Kung hindi rin siya nakikipagbalik-taktakan o nakikipag-usap sa bawat isa. Paano gaya mo sa panahon po natin yun? Alam niyo ba na yung mga leader po natin dito, kaya nga leader dahil meron din nagli-lead sa'yo. Kailangan natin ng bawat isa. Gaya po sa akin. Baka ako may pastor ninyo dito, meron pong naghahandle din sa akin sa sentro. At yan ay wala pong iba kundi si Pastor Pope. No? By the way, pasama niyo po kami sa prayer dahil bukas hanggang Miyerkules, meron po kaming sama-sama kami mga pastor sa Pasig na magkakaroon po kami ng parang banding. Kasama na po din yung pagbibigay po, prayer po. So, ibig sabihin, tingnan po natin, no? Priority pa rin talaga ng ating Panginoon yung salita ng kanyang Ama, yung kausap. Tingnan niyo po, siya, alam na niya yun dahil knowing siya eh.
Alam na niya. Pero bakit kailangan kanyang pumunta sa simbahan para mag-aral o sa sinagoga? Kasi, again, nagsiset siya ng example. Parang gaya sa kanila. Para natin. Ang hirap kayang ituro ko na dapat araw-araw nag-meditate tayo ng Word of God, tapos ako hindi ko ginagawa. Ang tawag ko dyan, ang kapal ko naman. Sasabihin niyo isang bagay na hindi ko naman ginagawa, pero ipapagawa ko sa inyo. Hindi po ganun. Ang ating Panginoon, kapag sinabi niya, siya ang unang-unang gumagawa ng mga bagay na yun. Mga nanay, tatay, sinasabi natin sa anak natin, anak, huwag kang maninigarilyo o iinom. Pero tanong, tayo ba? Nagsiset ba tayo ng example sa anak natin? Anak, huwag kang magbababad sa cellphone. Tayo bang mga magulang, hindi ba tayo nagbababad sa cellphone? Anak, huwag kang magpupuyat. Hindi ka rin ba nagpupuyat? Kasi lahat ng sinasabi natin, tinitignan ng mga nakapaligid sa atin, lalong-lalo na yung ating mga anak, kung ginagawa natin. Kapag hindi natin ginagawa yan, mahihirapan tayong pasunurin yan. Mahihirapan ka, maniwala ka. Sasabihin mo sa anak, anak, huwag kang maniligan ninyo. Hindi maganda sa katawan yan. Sasabihin, opo. Tapos sasabihin mo doon sa anak mo, anak, bili kang Marlboro, sindihan mo na. Napakahusay na magulang. No? Anak, huwag kang magsusugal, ha? Pero makikita mo siya nandun sa tongits. So, nawala na yung respeto sa yung anak mo. Tama ba? Mawala yung respeto ng anak mo sa'yo. Anak, huwag kang magmumura ba? Hindi maganda yan. Tapos nahamura mo yung kapitbahay. Ano kayong iisipin ng anak mo? Baka sabihin ng anak mo, ang pagsunod pala kayo nun, selective. Ano selective? Pwede dito, magmumura ka dito, hindi. Pag dito sa lugar nito, pwede magmura, dito hindi. Bakit? Kasi disente mga tao dito mga halang. Ganun ba yun? Kung disente ka dito, dapat disente ka. Kahit yung lugar na yan hindi disente, mag-iniba mo yung pagiging disente dapat natin. Tama ba? Sabi mo nga sa katabi mo, seryoso ka. Parang seryoso ka. Sabi mo sa katabi, parang seryoso ka. Parang hindi ka makabasag pinggan kung mga oras na ito. No? Sa totoo lang po, masakit ang katotohanan. Tama ba? Sasabihin natin sa anak natin, anak, palagi kang magpe-pray. Hindi naman tayo nakikita nagpe-pray. So, tingin mo, maniniwala yung anak mo? Sasabihin mo sa anak mo, palagi tayo magpe-pray. Hindi ka naman nakikita magpe-pray. Ang pinaka-prayer mo ng pagkakain. Tapos sasabihin mo sa anak mo, titigil sa pananalangin. Teka, ginagawa ba natin? So, priority ni Lord, kung ano yung tinuturo niya, ginagawa niya. Hindi siya magtuturo ng isang bagay na hindi niya ginagawa. Pangalawa, priority ni Lord, ang pagpunta sa church. Again, tingnan po natin ito, Lucas 2:48. Pakibasa po. 1, 2, 3. Again, hindi mo maaalis doon sa nanay at tatay ni Jesus na magsalita ng ganyan. Bakit? 3 araw na hindi kasama. Tayo lang Sino po rito, nanay at tatay? Diba? May karpi tayo pag sinabi natin 10. 10:30, wala tayong anak mo, diba? Bakit ba hindi sumasagot to? Tandaan po natin yung panahon na yun, walang cellphone, Hindi nakapag-text si Jesus. Nasabihin niyo sa nanay tatay niya, Ma, Pa, I'm here, just wait. Walang ganun. No? 3 araw. Ikaw, subukan mo yung, di ba isang araw na mawala yung anak mo? O wala mo lang isang araw. Yung 11 pa lang ng gabi, hindi pa dumarating.
kinakabahan ka na, lalo sa panahon natin. Tama ba? Mga nanay, tatay. Di ba? Pag yung anak mo 11 ng gabi, wala pa anong nasa isip mo. Kinakabahan ka na. Tapos hindi nagme-message. 3 araw pa kaya? Na hindi umuwi, walang haniho. Tawag natin hani-haniho. Di ba? Kaya sinabi niya ang ating Panginoon, bakit ninyo ako hinahanap? Yung isa parang iniisip ko rin, si Lord hindi ba nag-iisip? 3 araw, parang buti di sumuhod yung nanay, no? Sakit natin. Anak, 3 araw kang wala. Tapos sasabihin mo, bakit ka namin hinahanap? Ano ka? Buti di gina, ano? No? Pero ang ina ko rito, ang pinaka-text is yun. Alam ba yan, dapat mamalagi ako sa bahay ng aking ama? Ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin po niya ng ating Panginoon, gustong-gusto niya na siya ay nasa loob ng templo. Paano kagaya rito? Ano kagaya rito? Gustong-gusto ba natin talaga na nasa loob tayo ng church? Huwag yun ang sagutin. Kayo lang po nakakaalam na. Gusto ba rin yung nandito? O wala lang? Pwede. Kasi po, mainit sa labas dito. Buti, 2 aircon. Tsaka dito, sana walang magsasabi ng ganito. Ewan ko po, pag sa bahay namin, hindi ako makatulog. Pag dito, tingnan niyo po yung katabi. Tingnan niyo po. Baka mamaya di ba? Kasi po ninyo, pag sa bahay niyo, hindi ka makatulog pagdating dito. No? Hindi ka lang natutulog, naghihilig ka pa. No? Kaya, priority ng ating Panginoon ay kausapin ng Ama pagpasok po sa templo. Of course, sa panahon natin sana, priority din natin yung pagpunta sa church, pero hindi naman sana ito maging dahilan kasi marami po, naranasan na po natin yan eh. Kahit nung hawak ko pa yung, alam ko nila Boy, sa kanila liga, nung hawak ko pa yung sa kabila. No? Ewan ko, hindi ko alam kung meron dito, pero marami doon, Boy. Kaya pala palaging nasa loob ng church, no, ang aga. Ang umpisa kasi doon dati 10 eh. No, 9:30, nandun si sipag ah. Yung pala, maraming labahin para makaligtas sa labahin. Ligtas ka nga sa labahin. No? Kaya pala ang aga sa church dahil mayroong iniiwasan na gagawin sa loob ng bahay. Sana wala po dito. Kasi kung minsan, yung gawain sa church, yun ang nagiging dahilan para hindi makagawa sa loob ng bahay. Lalo-lalo na po yung masakit po, kabataan. Yung kabataan. Karamihan. Kasi doon nangyari kabataan Alam ko, inakot mo ba yung bunso? Na pagdating doon, marami doon sumama pa doon sa mga yung 3 days na yung malaman ko, hindi pa pinayagan ng nanay at tatay. Meron. Nalulungkot lang ako, ginamit pa yung church para hindi makagawa doon sa mga gawain na dapat sa bahay. Dapat pala ganun. Kaya nga, kung talagang parang ganito po, kung gusto mo talaga na sumama, halimbawa na nga, 3 araw, yung ginagawa mo ng 3 araw, gawin mo agad bago dumating yung takdang panahon. Bakit? Kasi para walang magiging dahilan, yung pagpunta mo sa simbahan para lamang makaligtas ka sa mga gawaing bahay. Kaya nga kung hindi tama, pasensya kayo yung mga nandito ba, hindi maganda na dito magaling kang magwalis sa bahay ninyo, hindi ka nagwawalis. Inaasa mo sa iba. Dapat kung nagwawalis ka rito, nagwawalis ka rin sa bahay ninyo. Kung dito naghuhugas ka ng plato, dapat sa bahay ninyo, naghuhugas ka rin ng plato. Anong tawag mo doon? Pag dito, magaling kang maggawa, pagdating sa bahay ninyo, hindi. Anong tawag doon?
Pakitang, kayo sabi niya, hindi ako pwede ko sabihin, pakita kang ang galing mo, hindi pakitang tao. Nasa atin mo yan. Tapos, nakakalungkot yan, lalapit sa akin yung magulang mo, Pastor, totoo ba yung ganito? Alin po? Na dapat ganito? Oo. Pero, bakit pag sa bahay po namin hindi nila ginagawa yan? Yun ang mabigat na question. Bakit pagdating sa bahay hindi mo ginagawa? Yung ginagawa mo rito, ano yun? Yung nakikinig ng salita. Yung pag-aaral ng salita. Bakit sa bahay ninyo hindi mo ginagawa? Nahihiya ka? Hindi ka dapat mahiya. Dapat ipagmamalaki natin na nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. No? Kasi meron iba nahihiya eh. Kaya nga yung iba pag pumunta sa simbahan yung pinakamaliit na Bible sa bahay nila ang gala-gala eh. Bakit? Nahihiya. Nakakahiya ba mag-aaral ng salita? Hindi. Ang ating Panginoon mismo nag-set siya ng example kung anong ibig sabihin. Tingnan mo natin dito sa 1 Timothy 4:12. Huwag mong hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Referring to Timothy. Kasi si Paul sinasabihin si Timothy dahil bata pa siya. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya. Sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Alam mo ba ninyo na tayong mga mananampalataya? Palagi kong sasabihin po ito. Na tinitignan tayo ng kasama natin sa bahay kung totoo ba yung sinasabi natin base dyan. Tinitignan nila kung totoo bang ginagawa natin yung sinasabi nila. No? Sa iyong pagsasalita. Mahinahon mo ba tayo magsalita pag sa bahay? Ang hirap Kailangan mahinahon tayo pagsasalita. Paano ba yung mahinahon? Alam mo ba, gusto kitang paluin dahil matigas ang ulo mo? Pero ba yun? Ang mahinahon po, kahit galit ka na, kaya mo pa rin i-deliver ito ng maayos. Pero sa totoo lang, ang hirap po lalo pag nagagalit ka. Tama ba? Kaya sabi nga ng Lord, pagkagalit ka, huwag ka na muna magsalita, pigilan mo. Kasi pag galit ka, marami tayong mga bagay na masasabi na hindi tama. Pagkagalit ka. Pero kapag ayos ka, ang galing magsalita, ang galing magpaliwanag. Bakit? Una-una magaling isip. Ano pa? Yung pag-uugali. Anong klaseng ugali ba meron tayo? Na meron tayo dito sa church, pero paglabas, iba na. Anong klaseng ugali? Kung dito, nagmamano ka, bata-bata ka, nagmamano ka sa mga matatanda dito, dapat pag nasa labas ka, pag nilakasan mo ng matatanda, nagmamano ka pa rin. Kung dito nagpopo ka sa matatanda, dapat paglabas mo dyan, nagpopo ka pa rin. Popo, may pupo, parang pa rin. Parang dumumi pa rin pupo. Hindi, nagsasalita ka pa rin ng po and opo. No? Kung dito ang galang-galang mo, dapat paglabas mo, magalang ka pa rin. So, ang hirap. Ang hirap po. No? Tinutuloy natin, 13. Habang wala ako yan, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan. Ito sinasabi ito ni Pablo kasi maraming tinetest yung, dahil bata lang si Timothy, tinetest yung kanyang ability. Kaya sabi gano'n iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa harap ng mga tao. Bakit? Kailangan nakita kasi ng mga tao na talagang nag-aaral, nagtuturo. Kasi alam mo na anong ituturo mo pag hindi ka naman nag-aaral. Tama ba? Parang mayroon mo sa makakuha ng ituturo mo. Magpupulot ka lang kung saan. Hindi.
Kaya ang pag-aaral ng salita ng Diyos, dire-diretso, tuloy-tuloy. Hindi ka yung tinatawag na feel ko ngayon magbabasa. Tapos bukas, rest muna ako, nakapagod eh. Pero teka, ang ating Panginoon, sinabi niya, siya mismo araw-araw eh. So, again, ang ating Panginoon, pinapakita niya na talagang kailangan priority natin yung pag-aaral at pag-a-attend ng gawain. Kasi dito tayo tumitibay. Dito tayo lumalakas. Pag hindi natin gagawin yun, maniwala ko kayo. Ito, pero sana wag ninyong gawin. Subukan mo isang buwan kang hindi magsimba. Anong mangyayari sa'yo? O huwag mo isang buwan, nakakaano naman yun. Isang o 2 linggo na lang, huwag kang magsimba. Ano mapifeel mo? O wala kang feel? Wala kang pakialam kahit na hindi ka 2 linggo kang wala. Kasi meron magkano Holy Spirit eh. Kung talagang anak ka, talagang anak ka ng Diyos. Kasi kung hindi ka talaga anak ng Diyos, pupunta ka lang dito, atin ka lang, baliwala lang sa'yo, eh talagang wala kang mararamdaman. Pero yung totoong anak ng Diyos, palagi meron siyang nararamdaman na kakaiba. Bakit? Kasi yung Espiritu Santo nasa atin eh. Gumagabay, nagtuturo. So, ang ating Panginoon, priority niya ang pag-aaral. Priority niya yung pag-aatin ng ganitong mga gawain kasi ito yung nagpapalakas sa bawat isa sa atin. Of course, hindi lang nagkita ng uy, pero nandito ka, hindi lang yun. Kundi dahil sa salita, nag-aaral tayo. Pangatlo, na priority natin dapat. Priority din ang magulang. Kailan priority din ang magulang? Makakala niyo sa ating Panginoon. Sabi eh, pakibasa po, 51-52. 1, 2, 3. Siya'y sumama sa kanilang pauwi sa Nazaret, at siya'y naging masunurin sa kanila. Ang lahat ng bagay na ito ay hinahanda ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na naman si Jesus sa pangangako. Lumawak ang kanyang marunong at laging naging kaluluwa sa Diyos sa mga tao. Tingnan po ninyo. Si Lord, hindi niya kasi meron ako narinig na si Lord, parang binabali wala yung nanay tatay kasi di ba? May mga sinabi siya sa dyan. Pero ito, sinasabi, pinatakita lang ng ating Panginoon, nire-respeto niya yung kanyang nanay at tatay dito sa laman. Nire-respeto niya. Malaki ang respeto niya. Bakit? Kasi utos yan eh. Di ba ang ating Panginoon, palagi yung batas, sinusunod niya. Tingnan natin sa Exodus 20:12. Sabi yan, igalang mo ang iyong ama at ina, sabay mabubuhay ka ng matagal sa lupang ibinibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. So, sa lahat ng commandments ng ating Ama, yung pagrespeto, paggalang sa ama at ina, yan yung may kaakibat na magkakaroon ka ng mahabang buhay. Sino po sa inyo gusto mahabang buhay? Salamat po sa 4. Yung iba, malapit ka na. Ulitin ko po. Sino po sa inyo gusto mahabang buhay? Ayan, siyam na. Yung natitira, bahala kayo. No? Ibig mo sabihin, palagi ko sinasabi ito pag na-invite ko sa birthday. Hindi po okay kumain ka ng maraming pansit. Yung pag sinasabi, bakit ba may pansit? Para daw? Long life. Ano pa? Para daw mahabang buhay. May mga sinasabi pala dapat kainin eh. Para daw long life. Kahit na ubusin ko pa yung 3 kilong pansit sa isang sarkada, kung wala ka kay Lord, hindi ka rin magtatagal. So dito, makikita natin Panginoon, mahalaga sa Kanya yung kasulatan. No? Priority niyang sumunod. At ito yung sinabi niya sa Mateo. Tingnan natin. Mateo 5:15-3-4. Sinagot sila ni Jesus, bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon? Ang inaano niya rito yung mga Sadduceo, Pariseo. No? Ang dami nilang tradisyon to the point na nawawala na yung essence ng paggalang sa kanyang
sa kanilang mga magulang. Sinabi ng Diyos, igalang mo yung ama at ina, ang sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Tingnan niyo po. O, sa ating Panginoon na nagsabi niyan. So, ewan ko lang. Sa panahon po natin, pwede kaya yan? Ewan ko lang kung gagawin batas yan. Ang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Ganon katindi. No? At iyan ay sinabi ng ating Panginoon. Kaya kung ikaw, ng panahon ngayon, makanan pa ngayon mga bata ngayon dito eh. Pero mo kung ano sinasabi sa tatay at nanay mo. Pero hindi ka pa, buhay ka pa rin. Di ba? Pero ito, ang sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Ganun po katindi yung kautusan mo. Kaya palasin mo na kabasa sa inyo ng prodigal son. Yung sa Bible. Yan, prodigal son. Yung anak na kinuha yung kanyang mana tapos lumayas. Bakit tumatakbo yung tatay pagsalubong doon sa anak? Kasi dahil mo sa kautusan yan. Kasi sa panahon nila, kapag buhay pa ang tatay at nanay mo, hindi mo dapat kinukuha ang iyong mana. Bakit? Parang sinasabi mo na rin na wala na akong pakialam sa inyo, bigay niyo sa akin yung aking mana. Hindi pwede sa panahon nila yun. Eh hiningi. Sinabi ito ng ating Panginoon, kwento niya ito. Oh. Bakit tumatakbo yung tatay? Kasi pwede siyang batuhin habang papalapit siya doon sa lugar, pwede siyang batuhin hanggang mamatay. Pero dahil ang tatay, napakahalaga sa kanya yung kanyang anak, tumatakbo siya. Ano ibig sabihin? Yung nanay at tatay po natin, ganun po tayo kamahal. Kaya lang, tayo mga anak, ibinibigay ba natin talaga yung respeto natin sa ating nanay at tatay? Kasi, base po dito, napakahalaga na dapat meron tayong sinasabing tumatanaw tayo ng utang na loob. Tayong mga anak, may utang na loob ba tayo sa nanay at tatay natin? Malaki. Hindi lang meron, malaki ang utang na loob natin sa nanay. Lalo sa nanay natin. Bring mo siyang na buwan. Pinagtitiis tayo na nasa loob ng kanyang tiyan. Pinagtsatsagaan tayo, alagaan. Tapos nung malaki tayo, inalagaan pa rin tayo. Tapos nung ngayon mas malaki na tayo sa kanya, kung ano sasabihin natin kinalay tatay natin. Ang sino mang lumait sa kanyang ina o ina ay dapat patayin. No? So ibig sabihin talagang gano'n. Katindi yung utos ng ating Panginoon. Priority palagi ni Lord ang sumunod sa kautusan. Kautusan na dapat mag-aral ng salita ng Diyos. Kautusan na dapat hindi lumiliban sa gawain kagaya nito. Kautusan na dapat mahalin natin ang ating magulang. Sabi mo rito sa Mateo 16:33, hindi pa po yung sinasabi ko kanina. Pwede mo papakibasa? 1, 2, 3. Ngunit higit sa lahat ay hanggang alaganin niyo ang kanyang ng Diyos. At ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay. Kaya huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa kanya. Sapat na ang iyong mga sulat sa bawat. So base po dyan sa teksto na yan, sabi nga, lahat ng kailangan natin ibibigay ng Diyos, basta sumunod tayo, unahin natin ang kanyang kautusan. Sa mga panahon ito, priority ba natin talaga si Lord sa ating buhay? Siya ba talaga ang priority natin? O lumalapit lang tayo sa kanya dahil may kailangan tayo? Alam kung sinasabi ito, kumusta na po yung everyday meditation natin ng Word of God? Talaga mo bang araw-araw nagme-meditate tayo? Kung hindi natin ginagawa araw-araw magbabasa ng salita ng Diyos, may kasalanan na agad tayo. Bakit?
Utos yan eh. Ang tanong ko po sa inyo, pagka-utos, anong dapat gawin? Salamat po sa tatlo. Ulitin ko, pagka-utos ng Lord, anong dapat ginagawa? Sinusunod mo? Kung di mo sinusunod, ang tawag sa atin ay rebelde. Masakit na salita, pero ito yung totoo. Pag hindi kayo nagbabasa araw-araw ng salita, ang tawag sa iyo ay rebelde. At ang rebelde, hindi ka basta-basta pakikinggan. Kahit nasa bansa natin, pag rebelde ka sa gobyerno, hindi ka basta-basta pakikinggan. No. Kaya again, yung paborito nating verse, Joshua 1:8. Ano sabi dyan? Huwag mong kalilitan basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yan, kailan? Araw at upang matupad mo ang lahat ng nakasuot doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Kaya lang, sad to say, yung iba, yung sa 1AB lang ang gusto. Yung magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Yun lang ang gusto. Hindi mangyayari po yun. Hindi mangyayari. Bakit? Kasi utos eh. Kaya para sa anak mo, yung anak mo, anak, mag-aral kang mabuti para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Susuportahan kita sa iyong pag-aaral. Ang tanong, nag-aaral ka bang mabuti? So sayang naman. Yung tatay at nanay mo nagtatrabaho ng gusto, hindi mo ginagawa. So nasa na yung pagrespeto mo sa magulang mo? Wala na. So, ingat ka. Bakit? Baka hindi magtagal ang buhay mo. Hindi ko kayo tinatakot, pero matakot po tayo. Na pwedeng gawin ng Diyos yun. Ayaw mo sumunod ni tatay at nanay mo? Napakasimple lang naman yung sinasabi sa'yo. Anak, mag-aral kang mabuti para din yan sa kinabukasan mo. Anak, pag nag-aaral kami ng salita at kami nagpe-pray, gusto namin kasama ka namin. Masama ba yun? Mga anak, masama ba yun? Bakit ayaw natin? Sinasabi na nga ng tatay at nanay mo, anak, gusto ko makasama kita na nag-aaral ng salita. Gusto ko, anak, habang nag-aaral ako, magpe-pray tayo, kasama kita. So, kailan ka sasama kinanay at tatay? Sasabihin mo, kailangan po ba yun? Tanungin mo ang Bible. Isang paraan ng pagrespeto sa magulang. Gawin mo kung ano yung inuutos niya sa'yo. As long na ito ay hindi labag sa sinasabi ng salita ng Diyos, dapat gawin natin. Labag ba sa kalooban ng Diyos yung mag-aral ka kasama yung nanay at tatay mo ng Bible? Labag ba sa kalooban ng Diyos yung sinasabi nila ng tatay at nanay mo na mag-aral ka mabuti? Labag ba sa salita ng Diyos yung sinasabi ng nanay at tatay mo, anak, huwag kang masyadong kakain ng mga yan. Hindi maganda sa katawan. Tapos batang-bata ka pa. Idadialysis ka na. Hindi ko po sinasabi na masama yung idadialysis. Kaya, bakit batang-bata ka pa? Kasi, hindi mo sinusunod yung sinasabi ng tatay ka, anak, huwag kang palaging kakain. Dapat hindi nga palagi. Huwag ka nang kumain ng junk food. Tapos pag nagkasakit ka, iiyak-iyak ka. Yung imbis na pera na gagastusin sa pag-aaral mo, gagastusin ngayon sa pag-medication mo. Nabawasan ka tuloy. May kapatid ka pang kasunod. Kawawa naman. Hindi makapag-aral. Dahil sa simpleng utos na ayaw natin kuminsan sundin. Mga nanay at tatay, ang nagagawa na lang kuminsan namin ay iiyak na lang kami. Tama ba?
Di ba naiyak tayo pag yung mga anak natin ayaw sumunod sa atin? Kasi alam natin yung patutunguhan nila eh. Sa totoo lang, nanay tatay, di ba? Pag ayaw sumunod ng mga anak natin, tayo ang unang-unang nasasaktan. Dahil alam natin yung salita ng Diyos na mayroong mangyayari sa kanilang hindi maganda. Base sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ang tanong, priority ba natin talaga yung mag-aaral ng salita? Kasi kung hindi mo priority yan, malaking mo kung sasabihin ito. Kung hindi mo priority si Lord, hindi ka rin niya priority. Tandaan niyo po yan. Kung ayaw mo sumunod kay Lord, bahala ka. Ikaw din ang masasaktan. Paano ginanay at tatay? Di ba? Pag hindi ka sumunod kay... Kaya hindi na yata uso mo yun. Ko lang. Kung pwede pa bang mamano ng bata na yun? Kasi alam na nila ngayon yung ano ba yun? Bantay bata. Ngayon, bata, pag tinignan mo pa lang, pwede ka lang... Sino kaya gumawa ng batas na yun? No? Bilhin mo yung anak mo, hindi mo pwedeng tignan ng masama. Hindi mo naman pinapala, titignan mo na lang ng masakit. Pwede ka pang makulong. Kaya maraming mga bata mo ngayon, spoil. No? Spoil. Again, priority ba natin yung pag-aaral ng salita? Priority ba natin talaga yung pagpunta sa church? Hebrew 10:24. Sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitimong gaya ng nakasanayan ng iba. Ito nakasanayan natin. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Sa totoo lang po, malapit na dumating ang Panginoon base sa mga napapanood po natin. No? Lindol, pag dumating, ito na, ano ko nga lang nag-aantay tayo, marami nag-aantay ng the big one. The big one. Natatakot. No? Natatakot. Bakit? Kasi kasama mo ang patera sa front line, ha? Kasama tayo. Hindi natin alam kung anong susunod na mangyayari. Kasama tayo. Kaya lang, ang pagkakaiba po nating mga mananampalataya. Kung mayroong the big one, meron naman tayong one big God. Ang tanong lang, naniniwala ka ba ron? At hindi mo pwedeng naniniwala ka lang, kailangan mananampalataya ka ron. At pag sinabing mananampalataya ka ron, itong mga priority na pinag-uusapan natin, dapat ito yung priority natin. Priority natin dapat yan. Yung pag-aakin ng gawain ganito, yung pag-aaral ng salita, kasi pagkatapos, gano'n mo, umatin ka ng Sunday, Lunes hanggang Sabado, paano kang lalakas na lalabanan mo yung iba-ibang klase ng pagsubok dito sa mundong ito? Araw-araw yan. Pagkagising mo pa nga lang sa umaga, may pagsubok na. Anong pagsubok? Magpapasalamat ka ba kay Lord o hindi? Magpapasa ka ba ng kanyang salita o hindi? Susunod ka ba sinasabi ni tatay at nanay mo? Hindi. So pagkagising mo pa lang sa umaga. Buti ngayon, sinunod mo yung gusto ng Diyos, nandito ka ngayon. Kaya lang, hindi pa rin sufficient yan. Ano yung gagawin mo pagkatapos nito? Ano yung mga susunod mong gagawin? Kaya nga sabi, malapit na dumating, malapit na ang araw ng Panginoon. Hindi natin alam kung ano yung susunod na mangyayari. Meron tayo, salamat sa Panginoon dahil meron tayong Diyos na pinakapitan natin, na alam natin na tutulong sa atin, gagabay sa atin. Ang tanong lang, hanggang huli ba hawak ka kay Lord? Kasi, yung mga sign nandiyan na po yung lindol, yung gera, tuloy-tuloy yung gera, hindi nawawala, hindi natatapos sa ibang bansa. At ang isa pang ano po nito,
si Trump ang Israel at yung mga Arab country, nagkasundo sila sa tinatawag na peace talk. Peace. Kaya lang, pag binasa niyo po sa Thessalonians, basahin niyo na lang, na isa rin ito sa mga sign na sinasabing mayroong peace, pero at the back of their mind, gusto pa rin nila yung giyera. Bakit? One man rule na, malapit na. Nandiyan na, nakikita na po natin. Again, hindi ko po kayo tinatakot, pero natakot po tayo. Ano po pwedeng mangyari sa akin? Sa susunod na. Hindi ko na lang eh. Diba? Doon napanood ko nga eh. Hindi naman po sa pag-ano, maraming namatay, di ba? Maraming namatay doon sa mga iba-ibang lugar. Ang tinitignan ko nga, 6.9 ang lakas. May bumaha pa, may nasirang mga bahay. Sabi ko nga na sa bahay, sisiw, 6.9. Ayun. Bakit? 7.5 nga ako nun eh. Sa Abra, buhay pa. Bakit ko sinasabi yun? Pwede tayo ingatan ng Lord kahit gaano kalakas. At base doon sa pag-aaral na pinapanood, may parating daw na 9. Intensity 9. Gaano kaya katindi yun? Yung intensity 9 na yun. Hindi ko alam ha? Pero kung pwede naman kasi kahit 6.9 lang yun, kung talagang kasama ka doon sa madadali ng bumagsak na building, di ba? Yung tsunami, hindi natin alam. Ang tanong lang, priority ba natin si Lord? Priority ba natin talaga ang sumunod kay Lord? Kasi yung simple na pag-meditate lang ng Word of God, hindi natin magawa, nakakatakot po yun. E paano na yung ibang batas? Eh, mahalin mo lang yung kapitbahay mo, nahihirapan ka rin. Mahalin mo yung kaaway mo, nahihirapan ka rin. So, how come na masusunod mo yung salita? Mahirap. Mahirap. Pero again, lahat ng inuutos ng ating Panginoon, siya ang unang-unang palaging gumagawa. Hindi siya nag-uutos ng isang bagay na hindi niya ginawa. No? Hindi lang siya ngawa ng ngawa. Palagi siyang mayroong gawa. Priority ba natin ang pagsunod sa ating magulang as a sign ng ating paggalang sa ating magulang? Ang respeto sa ating magulang ay dapat priority kaysa sa ibang tao. Kaya kapatid, kung meron kang tropa na sinasabi, huwag kang makinig sa tatay at nanay mo, X mo na yan. Red flag na yan. Hindi mo, nasabihin sa'yo, huwag kang makikinig sa nanay at tatay mo. Mas pakinggan mo siya. Eh, delikado yan. O kaya kahit sa isang church, sinabi sa'yo na dapat magsundin mo si Lord kaysa sa nanay at tatay. Teka. I-balance natin. I-balance natin. Kasi meron mga, sana wag mangyari mo sa atin sa ibang pagtuturo. Hindi ba wag ka na lang mag-aral? Basta tumulong ka lang sa church. Hindi mo ganun yun. Hindi mo ganun yun. Eh yung nanay at tatay mo, nagkaranda ko ba sa pag-aaral mo? Sasabihin sa'yo na nagtuturo na, huwag ka na tumigil sa pag-aaral. Ayun, tumigil ka na sa pag-aaral dahil darating na si Lord. Darating si Lord, kaya dapat ituloy mo lang ang buhay. O pwede naman yun eh. Ano tuloy mo buhay? Nag-aaral ka, pero may tiwala ka pa rin kay Lord. Eh kasi iba bulag eh. Tumigil na sa pag-aaral dahil nabasa ito, darating na Panginoon. Huwag kang mag-aaral. Darating na si Lord. Ha? Teka, wala naman sinabi si Lord na tumigil ka na sa pag-aaral dahil darating na siya. Hindi. Actually, patuloy ka na mag-aaral. Lalo-lalo na ng kanyang salita. Para makita mo kung ano nga ba yung mga sign. Oh. Kaya tuloy-tuloy ang pag-aaral, hindi tumitigil. No? Tuloy-tuloy. Hindi porket nagkaroon ka ng isang victory. Tama na yun, victory ko na. O tinanggap ko na si Lord. O sige, yaman din lamang na tinanggap mo na si Lord. Dahil alam mo mapupunta ka sa langit. O sige, mamayang gabi, kukunin ka na ni Lord. Okay sa'yo? So, ibig sabihin,
Kailangan, ano ba yung priority talaga natin sa buhay? No? Priority ba natin ang kanyang salita? Priority ba natin ang kanyang gawain? Priority ba natin ang ating mga magulang na i-respect po natin? Kasi kung hindi, may mangyayari sa atin hindi. Tayo po tuloy. Tayo po'y mananalangin. Tayo po'y pumikit. Kapatid sa mga oras sa ito, isipin mo mabuti. Talagang priority mo ba si Lord? Nagbibigay ka ba talaga ng oras para sa Kanya? Nagseset ka ba ng time para kausapin siya sa pamamagitan ng meditation ng kanyang salita? Kumusta na yung prayer time natin? Nagpe-pray pa ba tayo para sa ibang tao? Nagpe-pray pa ba tayo para sa mga nangyayari sa paligid natin? Nagpe-pray pa ba tayo na sana lalo pa natin makilala si Lord? Lalo pa natin makilala si Lord. Lalo pa natin malaman ang kanyang kalooban. Priority ba natin na magpunta sa church para magbigay ng encouragement sa bawat isa? Lalo-lalo na yung sinasabi ng salita na malapit na dumating ating Panginoon, maraming ibang mga tao naguguluhan, natatakot. Pero tayo, bilang anak ng Diyos, alam natin yung sasapitin, mangyayari. Pero maraming tao, kailangan palakasin ka, encourage. Kaya nga mayroong pag-aaral ng salita, mayroong pa training, pagkikita-kita, para palakasin natin ang bawat isa. How about yung magulang natin? Respeto ba natin talaga? Ito yung pagkakataon na kung di mo nagagawa itong mga bagay nito, lumapit tayo kay Lord. Sabihin natin sa Kanya, itong mga panalangin ito. Magamat pwede mo pa rin gawin ito pag uwi mo sa bahay ninyo. Pero hayaan mo pangunahan kita sa simpleng panalangin ito. Sulat ka sa akin sa panalangin. Panginoon, maraming salamat. Dahil sa pamamagitan po ng inyong pagbabahagi sa pamamagitan po ng inyong mga salita, ay nakita namin kung ano talaga ikaw mismo, sinet mo, kung ano yung mga priority mo. Hayaan niyo po, Panginoon, kung anong priority po ninyo, maging priority din po namin. Kung ikaw ay nag-aaral, bagamat alam mo na lahat, nagsiset ka ng example na kailangan gawin namin, hayaan niyo po na gawin namin na talagang magkaroon kami talaga ng seryosong pag-aaral ng iyong salita, pag-meditate ng iyong salita. Hayaan niyo po, Panginoon, na kami totoong mauhaw sa iyong salita. Gawin namin ang sinasabi po ng iyong mga salita. Yung mga utos po ninyo, bigyan po namin ng pagpapahalaga. Even yung gawain kagaya nito, huwag kami maghihinawa. Bagkus palagi ilagay niyo po sa aming isipan, sa aming puso, na kailangan namin yung mga ganitong gawain. Dahil sa pamamagitan nito, nakakapag-encourage din kami sa ibang tao. At kami rin na-encourage sa buhay ng bawat isa, even sa iyong mga salita, na patuloy nilalagay mo sa aming isipan. Lord, patawarin niyo po kami na kung minsan o baka madalas pa, nawawala yung respeto namin sa aming mga magulang. Nawawala na yung priority namin sa lahat ng tao, ang aming magulang. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makita namin, ma-realize namin kung anong ginagawa ng aming mga magulang na sakripisyo para sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat sa aming mga magulang, even sa aming mga anak, na patuloy na nanalangin para sa bawat isa. Kapatid, sa mga oras ito, maaaring meron ng physical na karamdaman, o meron bang naalala na kaibigan, kapatid na may karamdaman. Ito yung panahon na pwede mo
idulog, ilapit sa Panginoon. Kung ikaw mismo, sabihin mo sa Panginoon, kailangan mo humingi ka ng kagalingan sa Kanya. Willing ang ating Panginoon na ibigay ang kagalingan sa iyo. Dahil gusto ng Lord na makita na maging halimbawa tayo ng Kanyang mga himala. Sige, sabihin mo sa Panginoon, o meron kang kaibigan, kapatid, kakilala na may karamdaman, sa mga oras na ito yung pagkakataon, sabihin mo, hindi mo kay Lord. Tandaan mo itong oras na ito. At pag kayo nagkita mo nung pinag-pray mo ngayon, tanong mo sa Kanya kung anong nangyari sa Kanya maganda sa mga ganitong oras. Ang Diyos natin ay Diyos ng himala. Even wala siya, yung presensya ng tao na may karamdaman. Kaya ng ating Panginoon pagaling niya. Sabihin mo, hinigin mo sa ating Panginoon. Yes, Lord. Pagkakataon ito, Panginoon, tulungan niyo po kami na matutuloy kami magpatawad. Sa mga tao na nakasakit sa amin, sa mga tao na hindi namin maintindihan kung bakit ganito yung attitude nila. Pero still, dahil kami ang nakakaunawa ng iyong salita, kami na mismo, Panginoon, ang unang-unang dapat magpatawad sa aming mga kapatid o sino man na nagkasala sa amin. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng puso kagaya po sa inyo. Na hindi pa humingi kami ng tawad sa iyo, pinatawad mo na kami kagad. Dahil nature mo. Kung ano yung nature mo, Panginoon, maging nature namin. Na forgiving. Palagi gusto mo na kami ay magpatawad. At kung kami man mismo nagkasala, paunawa ay paintindi niyo po sa amin, Panginoon, na kami mismo ang may kasalanan. Kami na mismo, Panginoon, ang lumapit dito sa mga tao. Huwag na namin yung tayo. Dahil pinakita mo po sa amin ito, ikaw rin ang gagawa ng paraan, Panginoon, kung paano namin ma-approach itong tao ito na makikipag-ayos po kami sa kanila. Nahihirapan kami manalangin, Panginoon, kapag mayroon kaming kagalit o mayroon nagagalit sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon kami ng puso kagaya mo sa inyo. Kaya na rin sa aming kalagitnaan, kapatid, nahihirapan ka financially. Ang ating Panginoon ay palagi nagsasabi, siya ang ating great provider. Pinigin mo sa Kanya. Bigyan ka ng pagkakitaan ng ayos. Yung pagkakitaan na hindi magiging hadlang sa mga gawain para sa Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. Gaya na rin, Panginoon, pagpalain niyo po ang aming mga kapatid na nagliliwang ng kanyang kaarawan or even anniversary ng kasal. Pero lang po namin, Panginoon, ikaw ang patuloy na nagbibigay ng extension sa buhay ng bawat isa. Extension sa pagsasama ng mga kasama. Salamat, Panginoon. Salamat. Tuloy, Panginoon, ang aming bansa. Ikaw nakakakita. Hindi namin talaga maintindihan kung sino ng paniniwalaan namin. Pero mas maniniwala kami sa sinasabi ng iyong salita. Na kaya mong baguhin ang isip at puso ng mga nanunungkulan sa aming bansa upang magampanan nila ng totoo ang kanilang tungkulin na nakalagay sa kanilang mga balikan. Magkaroon po sila ng banal na takot magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamabagong nanunungkulan. Magkaroon po sila ng conviction at ikaw, Panginoon, ang gagamit ng mga tao na magbibigay o magre-rebuke sa kanila na makita nila yung kanilang kamalian. Baka hindi na namin kami makaabot sa kanila, pero pwede kang gumamit, Panginoon, ng mga tao na malapit sa kanila. Yung may banal na tao sa iyo. Para hindi sila mangingimik, magkaroon sila ng boldness na sabihin yung pagkakamali ng aming mga leaders. Kaya na rin, Panginoon, ang aming military, mga pulis, magampanan din kanilang tungkulin bilang mga kagawad o mga alagad ng batas para sa pagpapatupad ng totoong at fair na batas. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang aming mga spiritual leaders kasi ginagamit mo sa pagbabahagi mo ng inyong mga salita. Kaya na rin, Panginoon, dinadalangin din namin isang linggong gawain namin. Kung saan mo kami pupunta, sa eskwela, sa
sa trabaho, gamitin mo po kami na channel of blessing ninyo sa pamamagitan po ng inyong salita. Muli, Panginoon, pagpalain mo ang bansang Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino ang magpala sa Israel ay yung magpapalain. Lord, ngayon pa lang, inaagi namin na mangyayari, magaganap ang lahat ng aming dinulog sa inyo sa mga oras na ito, dahil ang lahat ng ito ay hinihingi namin sa pangalan ng aming Panginoong Sus, ang lahat ng anak ng Diyos magsabi ng malakas na ibigay po natin ang pagpapala sa bawat isa.